Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid all over the world. Isa na naman pong opportunity na makapag-recharge ng salita ng Panginoon bago pumasok sa work, sa school o di naman kaya bago mag-umpisa sa gawaing bahay. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan by God's grace. Ito po muli ang Diakonos, ang ating online Bible study ministry. Inaanyayahan ko po ang lahat na samahan tayo araw-araw sa isang maikling Bible study. At ngayong araw po ay susubukan nating sagutin ang tanong, am I a man or a woman of faith? Ito po ang Bible study number 43. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, pag-usapan natin to. Basahin po natin ang key verse natin ngayong araw. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I would like to start in a short story po. One day, meron daw pong isang tao na dati babaero pero biglang binago daw ng kanyang paniniwala. Naging pari siya sa isang malayong lugar. One day, binisita siya ng kanyang barkada. Ang sabi sa kanya ng barkada, "Tol, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Nagbago ka na talaga. Ano sikreto mo?" Ang sabi ng pari niyang barkada, "Tol, faith lang yan, tol. Si faith lang ang dahilan." Sobrang na-amaze yung kanyang kaibigan na bumisita. At habang amazed na amazed siya, tinanong siya nung kaibigan niyang pari, "Tol, nag-breakfast ka na ba?" Ang sabi nung kaibigan niyang bumisita, "Wala pa nga eh." Biglang sumigaw ang pare, "Faith, magtimpla ka nga ng kape. Mag-prepare ka nga ng breakfast." Patay tayo dyan. Mga kapatid, importante na malaman natin if we are truly a man or a woman of faith. There are three things po that faith is not. Faith po is not a feeling. Marahil, narinig mo na ang reasoning na naniniwala akong may faith ako kasi nararamdaman ko si God. Nararamdaman ko siya dito. Notice, saan nakaangkla ang faith niya? Sa nararamdaman niya. Faith po is not a gut feeling. Faith po is not a leap to nowhere. Yung tipong, basta maniwala ka na lang, dami mong tanong eh. Yung tipong, guilty ka pa kapag nagtanong ka. Meron pa, yung maniwala ka na lang, pinag-aralan na nila yan ng matagal. Faith din po is not positive thinking. Ang positive thinking, ito yung, kung ano yung nilalagay mo sa utak mo lagi, yun at yun ang mangyayari. Sa ibang term, power of the mind. Ang sa iba naman, name it, claim it. Yung pong tatlong nabanggit ko is not the biblical faith. Ang sabi po ng verse natin today, now faith is the substance of things hoped for. As the other translations would put it, the assurance, the certainty, the confidence of things hoped for. Ang Christian faith po is not left hanging in hope. In other words, we are certain, we are confident, and we are assured. Basahin natin sa 1 John 5:9-11. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God that He has borne concerning His Son. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning His Son. And this is the testimony, that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Alam niyo po, the Bible can't be more clear than that. Ang sabi ng Bible, naniniwala ka nga sa tao, sa Diyos pa kaya? Ang testimony ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. Alam niyo po mga kapatid, you will be compelled to believe in Jesus. Pero hindi po ito yung believe na sa salita lang, yung sa dila lang. Basahin po natin sa James 2:19. You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Kahit po mga demonyo mga kapatid naniniwala, hindi po sila atheist. Naniniwala sila na may Diyos. Pero ang tanong, are they entrusting their life, their being to God? The answer is no. Why? Kasi they want to live in a life of rebellion. Marami sa atin, alam na ang katotohanan na nasa katuruan ng Diyos. Pero patuloy pa rin tayo sa pamumuhay ng kasalanan. Gusto talaga magrebelde. Ang sabi ng scripture na binasa natin kanina sa 1 John 5:10, ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Alam niyo mga kapatid, tratuhin natin ang faith na parang titulo ng lupa. Pag tinanong ka kung may faith ka, may isasagot kang patunay gamit ang salita ng Panginoon. Importante ang knowledge mo sa Diyos, kapatid. This is not leap to nowhere. Ang sabi ng Bible sa John 17:3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ano daw ang eternal life, sabi ni Jesus? Sabi niya,
that they know you, the only true God. Kapatid, we can be assured na tayo ay man or a woman of faith if we know God. How do we know God? From His written words, mga kapatid. Parang taong ikakasal. Bago niya papakasalan ng isang tao, kinikilala niya muna. At habang mas lalo niyang nakikilala, mas lalo niyang mamahalin. At hahantong ito sa kasalan. In essence, you are now entrusting your life to that somebody. Ganon din po ang faith, kapatid. Romans 10:17 says, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Kapatid, I encourage you today, if you haven't yet already, kilalanin mo si Jesus through His word sa Bible. Wala ka nang kawala these days. Ang Bible downloadable na. Meron na ring mga audio Bible. I suggest start ka, kapatid, sa Book of John. As I end po, I would like to borrow Pastor Jason Lim's definition of faith. Ang sabi niya, faith is confidence in God's word regardless of circumstances and consequences that results in our obedience. Mga kapatid, may your knowledge of God will bring you to surrendering your life to Jesus and repentance from your sins. I hope po you are blessed kasi po na-bless din po ako. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Patawarin niyo po kami kung minsan kami ay umaasa lamang sa aming nararamdaman o sa aming sariling kakayahan. Turuan niyo po kami na kilalanin kayo ng lubos sa pamamagitan ng aming pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Ipakita niyo po sa amin ang inyong katotohanan at palakasin ang aming pananampalataya sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kagustuhan na mas kilalanin si Jesus sa aming mga buhay at magtiwala ng lubos sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, we are all sinners. As it says in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero mahal tayo ng Panginoon. He offers us the gift of eternal life through Christ Jesus. Sa Romans 6:23, it says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jesus came to save us from our sins. At ang sabi din ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. To receive this gift, we must believe in Jesus' life, death, burial, and resurrection. Repent of our sins and follow Him. If you haven't already, I urge you, mga kapatid, to make this decision today. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior and begin your journey with Him. Kung gusto mo siyang tanggapin, you can talk to Him. You can pray on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at muling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo mula ngayon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kung ginawa mo ang mga prayer na yon, ikaw ay isang bagong nilalang na. Iwanan mo na ang dati mong pamumuhay. Maghanap ka ng local Bible-believing church at magpa-disciple para mas makilala mo pa ang Diyos. Ayon sa Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. As always, hindi namin hangad ang validation ng mundo. We are only here to share the hope and salvation found in Jesus Christ. Ito po muli ang diakonos, which means servant, at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. To God be the glory. I'll catch you in the next video.